So, fundamentals tayo, may CPI data, economic data tayo sa US. So, release na yun. Tingnan natin yung impact ng market. No? Tingnan natin yung result. Nag-spike pataas, nag-spike sa so bumaksak yung USD, makita natin ni-reject yung key level. Possible weakness sa CPI, no? Lower than expected, no? So magkukos ito ng minor bullish move sa gold and bearish move sa DXY, no, or USD index. So expect natin na makita natin dito na mag-pullback siya sa key level, no, based sa analysis natin. And sa gold naman, expect natin na tataas siya. So nakita natin nag-top sa 330, 2,330 key level. Kita natin yung movement, no. So nag-spike pataas. Pwede tayong mag-secure partial dyan, no, after ng result ng data. Spike. So dapat marunong tayo magbasa ng data, no, interpret ng data, ng economic data sa US, lalo na kapag CPI or yung mga key data, no, na malaki impact sa market. So, lower than expected yung inflation data sa US. So, 3.3% yung actual data, no, lower than 3.4% expectation. So, mag-cause ito ng bullish move, no, or spike sa gold. So, yung move na yan dahil yan sa fundamentals, no, and market sentiment. So, dapat alam natin impact ng data. Possible na i-reject to. So, maganda mag-take profit dito sa price na to, no. So, if nag-hold above siya sa key level, no, makita natin yung key level na to. If nag-hold pataas, possible na i-target tong upper key level, no, based sa upcoming data. So, ayun yung analysis natin sa gold for this week, no. Makita natin yung bullish move, nakapag-buy tayo dyan. Then buy natin dito, no. May running position pa tayo. Pwede tayong mag-secure partial dyan. Tingnan natin yung result. So, sa trading natin, so, ito yung mga key data sa US, no. Possible mag-bullish move, no. So, if wala kang position, no, ako kasi may position na pwede kang mag-buy dito. No? If hindi yan nag-hold, yung stop loss mo, ilagay mo dito. So, tight stop loss, no. Pwede kang mag-buy dyan. Pwede kang mag-secure profit dito. So, mga ilang pips to? Mga 140 pips. So, magandang pullback play. So, if hindi naman nag-hold, hindi siya nag-move above this key level, no, possible na may stop loss mo dito. So, high risk yung buy trade dito dahil possible na ma-hit yung stop loss mo. Unlike na kapag nakapag-buy ka dito sa previous key level, no, base analysis natin is pira ma-hit yung stop loss mo dahil malayo yung position mo sa current price. Makita natin dito, hindi basta-basta ma-hit yung stop loss natin dito yung position. So, kapon pa to na trade eh. So, naka-hold tayo ng running position from previous trade natin. So, ayun yung impact ng economic data. So, dapat alam natin yung impact ng fundamental catalyst for gold, no? And marunong dapat tayo mag-identify ano yung mga key data and paano basahin yung mga data, no? Interpret yung data kung malakas ba yung impact. So, yung data na to is hindi siya gaano kalakas, no? Dahil 0.1% lang yung difference sa
expected data, no, or result ng forecast. So hindi siya major catalyst for gold higher, no. Nagkaroon lang ng volume dahil sa economic data, kaya nag-continue yung bullish move. So ito yung main na economic data or key data sa US, no. Meron tayong interest rate projection, interest rate decision, and FOMC statement. So mga key data ito for direction ng USD currency, no. O ayan yung trade natin. Makita natin yung previous trade natin dito. So based sa FX system natin, yung buy trade natin. So nakapag-buy position tayo dahil sa buy signal. So nag-secured partial tayo, no. And hold yung ibang position. Dito naman meron naman sa lower time frame. And sa 30 minutes time frame naman may buy trade din. So yung buy signal sa FX system yan, no. Combine natin sa price action natin na tinuturo, key levels, historical key level, and fundamentals and market sentiment. So dapat alam natin mga yan. Trade natin, no. So wait na lang tayo sa key data mamaya, no, for further confirmation ng buys natin, no. Makita natin dito, if nakapag-buy ka dito, yung nag-reject ulit, no, another buy position. Yung stop loss mo dito mga 10 pips or 20 pips, no. So if nag-bearish move siya, may mag-exit agad yung position mo dahil malit lang yung loss. And if nag-continue pa baba, possible na mag-retest dito if nag-bearish move, no. So na yun is continuing sentiment na pataas yung direction ng market dahil sa fundamentals, no. So negative data sa US kaya nagkaroon ng bullish move sa gold. If nagko-continue tayo sa buyers na yan is expect natin na pataas yung direction ng gold. So expect natin na pataas. If hindi naman, mag-range lang siya dito sa price level na to. Dahil meron pa tayong upcoming data sa US, no. May FOMC meeting pa tayo, interest rate decision. So, if pwede ka mag-break even dito if nag-bullish move na. So, set mo lang break even malapit sa position mo. If hindi naman, pwede mo hold yung trade na to. So, scalp trade target dito or dito sa key level, no. 70 pips yan if nakapag-buy ka. And dito naman, 140 pips, no. Sa lower time frame, 5 minutes, makita natin rejection, no. Mag-form ng lower wick sa next 5 minutes candle, no. And dyan maganda, no, kapag mag-enter ka sa lower wick, no, kung saan yung rejection. 15 minutes, so wala pang new candle sa 15 minutes and same sa 30 minutes. Yung gusto natin mangyari sa 4 time frame is mag-close siya. 20 minutes na lang mag-close na yung 4 candle, no. If nag-close siya above dito sa key level, potential na mag-continue yung bullish move, no. Basta mag-hold yung key level na to, yung red na yan. If nag-hold yan, maganda mag-hold ng buy trades if i-reject yung key level na to and continue pataas. So, yung probability na mag-range lang yung market is mataas dahil may upcoming data pa tayo sa US, no. So, scalp trade lang yan. O pwede ka mag-secured profit dito sa 70 pips or hold dito. Basta yung stop loss mo is naka-break even na siya or small loss. So, ayan yung analysis natin sa gold, no. Okay, example trade natin, no.